Ito po step by step na pagpapalit natin dito ng LED strip o LED strip dito sa may garden area o sa may landscape. So dito po yung dugtong natin dyan is lagyan muna natin ng electrical tape ng konti bago natin balutan ng rubber tape para in case sa susunod po na pagpapalit o troubleshooting, so madali lang po nating makuha yung ating nilagay na insulation. Kasi po yung pagkarekta natin yung rubber tape, dumidikit po yan masyado. So, didikit po talaga yan sa mismong wiring. So, kapag tatanggalin natin yan, mahihirapan na tayo. At kung matanggal man natin is yung rubber tape ay ano na siya doon sa wire mismo. So, kung sa splice tayo ulit is magkakaroon na ng lost contact kasi yung mga ibang materials o parts ng mga rubber tape na mahirap tanggalin is masyado siyang kumakapit doon sa mismong wire. Kaya yung pagka nilagyan natin ng konting electrical tape sa ilalim ay madali na natin yung matatanggal kasi yung mismong nakalapat po sa wire is yung electrical tape. Samantala itong rubber tape is kabuuan na siya, dapat nakasilyo talaga siya sa pinaka end to end yan ng ating splicing. So yan sa gilid, yan pinakadulo, sa dulo at dulo nito dapat silyado siya. Tapos itong ating final natin dyan yung another round ng electrical tape. So na yung pinaka final natin para pang higpit, dagdag higpit at saka pang additional yan na strength. Kasi yung ating rubber tape naman, although siya ay pang waterproofing natin, yan naman is sobrang lambot naman yan. Kaya kung may matutulis is madali siyang madamage. So kailangan natin ng final natin ng another layer ng electrical tape. So dito naman inaisa-isa kasi natin to kasi hindi natin ma-off yung circuit breaker gawa nung meron ding ginagawa sa kabilang linya. So although naka-off yung switch nito, pero dapat i-consider natin kapag gumagawa tayo ng mga electrical wirings o connections, consider natin na live po bawat linya. So yun po, gagamit tayo ng gloves dito at saka inisa-isa po natin yung gawin para in case po na merong failure o mag-on doon sa kabila o sa switch at mag-energize po ng ating mga linya is safe na safe po tayo. So dito, stranded po ito. Kapag rekta natin ng splice na pag ganon is madali siyang mahuhugot o mabubunot. Yan. Kaya ginawa natin dyan, separate lang natin yan dyan at saka i-resplice natin ulit para hindi siya madaling matanggal. At saka yung grip ng ating splicing is makapit talaga at saka matibay. So yan po yung ginagawa natin. Lalo na sa mga ganitong maninipis na stranded wires. So yan siya. Splice muna natin dyan. Tapos another twist dito sa kanyang isang strand na hinati natin para maganda yung grip. Yan. Tapos ano na natin, ganun gaya ng ginawa natin sa kabila. Electrical tape muna yan, tapos rubber tape ulit, and then final natin ulit ng electrical tape na naman. Tapos babalutin natin yan yung buong dugtungan yan. Pagkatapos yan, makikita natin yan, babalutin natin yan ng rubber tape tapos electrical tape ulit para sa final na natin, para masiguro natin na hindi talaga papasukan ng tubig, lalo na yung mga dugtungan o yung pinagputulan natin ng insulation ng ating wire at pati itong ating royal cord. So yan lang po siya. So marami pa tayong mga video tutorials dyan sa ating electrical ay sa natin, sa playlist natin. Pakibisita nyo lang po, mga motor controls, DIYs, mga electrical wirings, timers. Yan, mga PLC, meron din tayong mga basic guides dyan. Pati yung sa ating Facebook page, pwede nyo rin pong bisitahin o mag-message kayo sa atin sa ating electrician's guide na Facebook page. So dito, yan na po, nilalagyan na natin ng rubber tape pagkatapos ng electrical tape. At pagkatapos nyan, yan, gaya ng ginawa natin sa kabila, electrical tape ulit. Yan, step by step lang po natin yung gagawin.
Yan, ganun lang po yung ating. At saka kung meron kayong katanungan, pwede kayong mag-comment dyan sa baba sa ating comment section. At message po kung mayroong mga additional na guidance na kaya nating i-assist. Yan, sa ating email, dyan, meron dyan sa ating description sa ating channel. Pwede rin sa ating FB page na Electrician's Guide. So yan na siya, lalagyan na natin ng electrical tape ulit. So may mga motor control sa video din tayo. Paki-check nyo lang sa ating channel playlist. Mga Y delta, forward reverse, mga time delays. Saka direct online, stop start. Yan, and marami pang iba. So may mga sensors din tayo. Yan, mga proximity sensors, mga relays like SSR o solid state relays, pati yung mga photocell videos, saka mga door sensors, door alarms. Yan. Pagkatapos nito ay babalutin ulit natin yan ng rubber tape para ma-seal talaga yung mga dugtungan o yung pinagputulan ng ating pinaka-insulation ng ating wire, kasi pinapasok din yan ng tubig at yun na yung magsisimula ng magkakaroon na yan ng dumi. Yan. At magkukurod na yung ating wire pagka nagpenetrate na yan sa pinaka ilalim mismo ng ating wiring o yung ating splicing. So pagkatapos nyan is testing na natin yan. So yan. Yan na po siya. Dahan-dahan lang po ang pag lang pala ng rubber tape is dapat nakabinat lang talaga banatin talaga natin yan ng 3 to 4 times sa kanyang size. Yan. Huwag naman sobra kasi mapuputol din naman siya pag sobrang hila natin ito. Yan, tapos niyan is ulit finalize natin yung electrical tape. So ganoon talaga kapag outdoor. So medyo gastos siya sa rubber tape at electrical tape, pero kailangan talaga siya para safety yung ating connections. So kung walang mga electrical tape o rubber tape, pwede rin yung mga shrinkable tubes, pero kailangan pa rin niya ng additional na mga electrical tape kung yun ang gagamitin natin para sa additional security o secured yung ating mga connections.